natin ang ating teksto. Dito, lumapit ito sa Romans 8, verse. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Verse 6, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Pagkakalain ng Lord ang kayong mga salita, pwede na po kayong makaupo. Parang bawat sa maging ang nasa online po. May kasabihan po na mas mabuti na daw yung manakawan kaysa masunugan. Siyempre tayo pareho natin ayaw yun, di ko ba? Pero yung reality talaga, mas mabuti na talaga. Kasi pag sinabi mong nanakawan, kung ano lang yung kaya na lang madala eh, di ko ba? Pero pag nasunugan, tupo ko lahat eh. Lahat ng pinaghirapan, di ko ba? Kaya yun po yung sinasabing mas mabuti na alam. Pero sana naman, wala namang mangyari po sa natin niya. Kaya masyado tayong naaalarma pag nakakakita ng tayo ng usok. Alam natin, pag matindi yung usok, may apoy yun, may sunog yun, di ba? Ngayon po, agad-agad natin hinahanap saan namumula yun. Malamaya, malapit lang sa atin, nakakapag-prepare po tayo. Ganyan din si Moses nung nakita niya yung mababang punong kahoy o yung bush na may apoy, na nag-aapoy. Naging curious siya kasi bakit may apoy pero hindi natutupok yung punong kahoy. Kaya, syempre kung kayo yun, di ba? Nakikita mo yung, for example, na isang bahay, may apoy na lumalabas, pero hindi naman siya nasusunog. Magiging curious na rin ang gagawin mo. Ang tao, pag nakakita ng gano'n, hindi lumalayo eh. Anong ginagawa? Lumalapit. Kaya kung minsan yung bombero, hirap na hirap pagpatay ng sunog, kasi lahat ng tao nandun eh, di ba? So, ganun po yung mga taong na nagiging curious eh. Kaya si Moses, nilapitan niya talaga, bakit nga ganun yung punong kahoy? Bakit hindi siya natutupok? Baga yung may apoy. Sabasahin po natin sa Exodus 3, 2-5. Exodus chapter 3, verse 2-5. Verse 2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya. Exodus chapter 3, verse 2. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Verse 3, kahit nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko ang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Verse 4, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Verse 5a, sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, kubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang pinatatayuan mo. So, ibang experience po yung nakita talaga ni Moises. So, dahil nga yung sabi nga natin, biro po na nagka-apoy, may apoy pero hindi nasusunog. Tulad din po natin ang tanggapin natin ang Panginoon. Natanggapin natin yung banal na Espiritu ng Panginoon. Tinanggap natin yung fire ng Holy Spirit. Natanggap natin, sumaatin po sa atin yung apoy ng banal na Espiritu, pero hindi tayo masunod. Masunog ba kayo? Hindi. Nasa niya na ba yung banal na Espiritu? Masunog ba kayo? Hindi. Parang katulad nung nakita ni Moses. Yun yung topic natin ngayon. The last lesson for this year is The Holy Spirit on fire. Iba yan sa akin. Nag-a-appreciate siya pero kanya susunod. So yung kakaibang experience po yung naramdaman natin ang bumaba sa ating banal na Espiritu. Sino na po nakatanggap ng banal na Espiritu? Taas ang kamay.
Ano yung naramdaman niya? Yung nag-iinit ka talaga. Di ko ba, para ka nag-aapoy, kaya talagang yung pagpupuri ko, pasasalamat mo sa Lord, grabe. So, ganun po yun. Talagang nararamdaman ko yung fire na pumasok sa iyo through the Holy Spirit. So, yun po kaya talaga sobrang nagpapasalamat tayo lagi dapat sa regalo ng Diyos sa atin. This is the Holy Spirit. So, napag-aralan po natin last Monday na yung mga apostles, hindi pa nila natatanggap yung Holy Spirit. Hindi effective yung kanilang hindi in lahat ng hindi lahat ng ministry nila naging effective dahil meron sila pinag-pray na hindi natupon. Di ko ba? At nga po, wala pa. Hindi pa sila na-baptize at time ng Holy Spirit. So, ganun din po, kapag wala ang Holy Spirit, walang matukonvict sa atin, walang mag-empower, diba? Walang mag-infill. Kasi wala Holy Spirit eh. Walang conviction, kaya di ko ba, makita natin yung mga nasa labas, kung pumatay, gano'n na lang. Di ko ba, kung talagang lahat ng kasamaan, kaya nilang gawin, walang conviction eh, kasi wala po ang Holy Spirit. So yun, napakahalaga ng Espiritu ng Lord na atin, para na sa ganon, tayo po ay ma-empower, ma-infill, ayan, maging on fire, higit sa lahat po, meron tayong shield. Silyado na tayo na anak tayo ng Diyos. At papasok tayo sa langit. Amen po ba? Yan po yung tanda na tayo ay makalangit na nasa ating yung banal na Espiritu. Dapat nag-aapoy siya sa atin. Yan po yung importansya ng pinag-aaralan natin for the fourth quarter. The importance of the Holy Spirit. Para maging tayo, dahil may power na tayo, meron na kayo dapat, andun po talaga yung nakaloob-looban natin, dahil natatahimik ng mga anak ng Diyos. Dapat nag-a-apply talaga tayo. Dapat nakakasunod tayo sa lahat ng tuntunin ng Panginoon. Yun po yung dapat na nangyayari po sa buhay natin. The Holy Spirit is fire in our inner being talaga eh. Pag sinabi natin talagang may Holy Spirit tayo, hindi tayo talaga matatahimik na gawin kung ano ang pinapagawa ng Lord, kung ano yung purpose natin sa buhay. Kaya po, like what the Apostle sabi nga natin, di ba, na nung wala pa yung Holy Spirit, hindi ganun ka-effective. Pero nang bumaba ang Espiritu ng Holy Spirit sa kanila, nang bumaba po ito, doon po nakita po yung pag-apoy nila sa paglilingkod sa Panginoon. Walang nakatigil sa kanila. Tayo po natin sa Roa 2:1-4. Roa 2:1-4. Verse 1, nagkakabiton sila lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Verse 2, walang ano-ano may ingay na nagmumula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nito. Verse 3, may nakita silang parang malagila pa kuya dumang sa bawat isa sa kanya. Verse 4, at silang lahat ay natuspos ng Espiritu Santo. Tapos kita ng iba't ibang salita ayon sa ipinagkaloob ng kapita ng Espiritu. So yun nakita nila yung tongues of fire o para daw bilang apoy na lumapag sa bawat isa. Total, kita hindi na natin nakikita yun eh. Ano yung palatandaan? Yung speaking up. So talaga po na tinanggap natin ng Lord. Nag-i-speak ka lang, pero hindi po yun yung deep, yun yung sign lang na tinanggap natin ang kanyang Espiritu. Lahat sila napuspos at nagsalita na iba't ibang wika. Kaya nga po tayo nag-i-speaking in tongues. Hindi na natin makikita yung talaga yung parang bilang apoy na papasok po sa atin. So po, yung fire, alam naman natin, yung fire is the prominent o yun yung kilalang simbolo ng banal na Espiritu. Dahil nga po, ang Holy Spirit is God Himself. Kaya alam natin na yung God is all-consuming fire. So yung Holy Spirit, fire din yung dala-dala niya.
dahil siya mismo ang Diyos. Which is the consuming fire, sabi sa Hebrew 12:29. Every of our friend sapagkat ang Diyos natin sa katulad So yung nag-aapoy ba sa ating buhay ang Holy Spirit? Bakit dapat mag-apoy? Ano ba ang dala ng apoy sa spiritual na buhay natin? Yung tanong, what does the fire of the Holy Spirit bring to us? Ano ba yung nagagawa? Ano ba yung dala-dala ng buhay po natin? Number 1, ano daw po? Produces the purity of God in our life. Ang unang-unang na binibigay sa atin o nagagawa, sumasa atin yung kadalisayan, yung kalinisan ng Diyos. Po, syempre, pag tinanggap po natin yun, lilinisin po niya yung ating buhay because the fire of the Holy Spirit cleanses and refines. Nalinis po tayo sa ating mga kasalanan. At nilinis po tayo sa lahat ng mga hindi bagagandang bagay ang hindi kalubog-lubog sa ating Panginoon. Pinapaputi po tayo upang maibukod para sa Diyos. Nagpapaiba na tayo sa mga sanlibutan talaga, ibubukod po tayo. Kaya yun ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin, dinadalisay tayo, pinupurify tayo, nililinis tayo. Nakakita na ba kayang divine sugar? Anong kulay? Sobrang puti. Ganun po ang maging tayo, maging refine tayo. Pinong-pino ang refine sugar, di po ba? So yun po, ganun po ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay po natin. Upang maging katulad tayo ng Diyos, ng Panginoon na dalisay at malinis. Sabi sa 1 Corintios 6:11. Unang Korinto 6:11. At ganyan nga ang ilan sa inyo noon, ngunit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. So dati daw po, marumi tayo. Dati makasalanan tayo. But we were cleansed because the Holy Spirit is the purifying fire. Naglilinis ng kasalanan. Kaya alis ng guilt feeling sa atin. Isa kasi diba, kahit humingi na tayo ng tawad sa kasalanan natin, there are times na yung guilty pa rin tayo sa ginawa natin. Parang hindi natin maramdaman na napatawad po tayo. So yun ang ginagawa ng Holy Spirit. Inaalis yung guilt na yun. Basta talagang nagsisi tayo sa kasalanan natin. Aalis niya po yun. Kasi yung guilt, gawa ng demonyo na yun. Kung tayo po ay talagang nagsisi sa kasalanan natin, dapat wala na yung guilt. Dahil pinatawad na talaga tayo. Minsan tayo yung hindi natin mapatawad yung sarili natin sa nagawa natin kasalanan. So yun po yung ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Nililinis po tayo sa lahat ng yun. We were forgiven, pinatawad na tayo, we were cleansed, nilinis na tayo, we were purified and refined. Dinalisay na tayo tulad ng pinto. Yun po ang gawa ng Banal na Espiritu sa atin. Pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. At napatawad tayo, natinis tayo, na-refine na po tayo. Yun po yung tandaan natin para wala na po yung guilt. Basta nanghingi tayo ng tawad, sincere yung paghingi natin ng tawad, dapat wala na po yan. Amen po ba? Sabi nga sa unang Pedro 1:2. Sabi po dyan, unang Pedro 1:2, kayo'y binili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman at sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. So, nalinis na po tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. The Holy Spirit is our sanctifier. Pinapabanal tayo sapagkat banal ang ating Ama. Dapat pareho tayo ng ating Ama. Diba? Upang maging katulad din tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Number 2,
Ano pa daw po ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin? Brings Siyempre, tinanggap natin ang Lord dito. Ay, tinanggap natin ang Banal Espiritu dito ba? So, natin yung presence ng Lord sa atin. Bakit? Ang Holy Spirit, kaya po yung presence niya, nasa atin na po yan. Sumasa atin yung presensya ng Diyos sapagkat nananahan sa puso natin ang Banal Espiritu. Po, kaya hindi na tayo nabubuhay ayon sa laman. Wala na dapat. Po, kundi ayon na sa Espiritu. Sa Romans 8:8-9. Romans 8:8-9 at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Amen. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Amen. So, napakaliwanag po niya. Di po ba na dapat nasa buhay po natin ang Spirit. Sabi ko, tinanggap natin ang Holy Spirit, dapat nakikita sa buhay natin ang Holy Spirit. Yung kilos ng Banal Espiritu, dapat yun po yung nakikita po sa atin. Dahil kung patuloy pa raw tayo namumuhay sa laman, na po, ano daw, ang sabi, hindi tayo kaluludan ng Diyos. Kaya dapat po, nananatili sa atin ang Banal Espiritu. Hindi siya nag-grade, hindi siya umaalis. Dapat ganun po. Kung wala sa isang tao, Espiritu ni Cristo, sabi daw, hindi kay Cristo ang taong. Kaya po, when we accepted the Lord Jesus, kaya nasa that made us the temple of the Spirit. Tayo po yung temple. Kaya nga, the church on fire. Tayo po yung church, tayo yung on fire dapat. Sabi sa 2 Corinthians 6:16, Sapagkat tayo templo ng Diyos sa buhay, kaya ng sinabi ng Diyos, Sa buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananak sa katla at balakat sa gitna nila. Nilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Amen. Ayan. So, ano daw po? Tayo'y ano daw? Templo ng Diyos na nabuhay. Kasi nga po, pinagkat natin yung Spirit sa buhay na sa puso natin. So, tayo na po yung church of God. Tayo yung church on fire. So, dapat po, yun nga yung nabubuhay tayo. So, po, the presence of God will be with us forever if we remain in Him. So, yun po yung dapat. Number 3, ano pa daw? Is fire, grace, and spirit, passion for God in our hearts. Yan po yung damdamin daw po natin, dapat napupukaw natin. Kung ano napupukaw, kung ano ang gusto ng Diyos, yun dapat ang gusto natin. Kung ano yung passion ng Lord, yun din dapat ang passion natin. Amen po ba? Hindi yung, syempre, susunod kami sa Kanya kung ano yung gusto niya, yun na po. Maging passion na po natin yun. Lumilika ito sa puso natin ng marugdog na pagnanasat, magawa kung ano ang gusto ng Diyos. So, kung nasa puso na natin yung makasunod talaga ako sa Diyos. Kung ano yung gusto niya gawin kung masunod ko talaga. Tulad ng mga apostol, diba? Nagkaroon sila ng passion na magkayag ng salita ng Diyos. Naging bold sila eh. Hindi na sila kayang pigilan. Po. Yun yung passion ng Lord nasa puso na nila. Yun po yung nagtutulak sa kanila para gawin kung ano ang gusto ng Panginoon. Yun po yun dapat na may passion na tayo. Dapat meron po tayo gano'n. Pinag-aalab yung puso natin. O, nang sa gano'n, share natin yung word. Yun po yung passion ng Lord. Nagdak ang lahat ng tao. Ayaw ng Lord na may maiwan talaga. Hindi ko ba? Diba sabi niya, for God so loved the world. Lahat talaga mahal niya, kaya lang yung tao ang umaayag. Salamat sa Lord kasi nandito tayo. Amen. Diba? Yun po.
ang passion ng Lord maligtas lahat. Sabi nga sa Gawa 4:31. Gawa 4:31. Pagkatapos silang manalangin, at kanilang ipinahayag na may katapangan ng salita ng Diyos. Kasi nandun yung passion sa kanila eh. Kaya ano nangyari sa kanila? Nandun yung katapangan. Nagkaroon sila ng boldness para ihayag yung salita ng Lord. Kasi nga po, yun ang gusto ng Lord na maihayag sa lahat yung kanyang salita. Diba? Pagkahayag niya lahat, napuntahan na lahat, anong gagawin ng Lord? Babalik na siya. Pabalik na siya. Hayagan na lahat ang tao kasi ayaw niya na may kahamak. So, yun po yung maging passion din natin dapat. Kung paano po yung mga early Christians nag-alab yung puso nila sa pangangarap ng salita ng Lord. Kaya umabot sa atin, dapat ganun din po. Hindi po tayo mananatili ng pagkakakinig lang. Dapat tayo din po nag-share ng word. Gusto na ba natin bumalik ang Lord? Kailangan po natin kaya gusto na. Bumalik na po siya. The passion of God in their heart gave them courage to serve the Lord. In spite na ng persecution, diba? Yung pag-apoy nila, yung pagnanais nila na makapaglingkod sa Diyos kahit maraming nagpumipigil, maraming nagtatawag sa kanila, maraming nag-uusig, nagkakahirap hanggang kamatayan. Sila yung basta inusig, hindi pinatay ka eh. Tayo ngayon, parang hirap-hirap, pero lang sa mga talagang panglugar na talagang sobrang may pinapatay. Pero sa atin, wala pa pinapatay dahil sa pangaral ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Kaya huwag po tayong matakot. Nawa, mangyari yung purpose ng Lord sa atin na tayo din po ay nag-aapi sa pagnanasa natin sumunod at makinig. Kaya dapat walang makapigil sa atin. Sabi din sa Gawa 5:28-29. 5 verse 28. Verse 28, hindi ba't pinagbawalan na namin kayong mga bago ng Jesus? Ang Diyos ang dapat namin sundin. May nagbabawal sa atin. Ano daw? Okay. Bawal pala eh. Di ba? Okay. Sabi sila, hindi po eh. Di ba? Sabi nila, ang Diyos ang dapat namin sundin. Kaya po umabot sa atin eh. Eh kung sila nagpapigil, di wala tayong kaligtasan ngayon. Di po ba? Pero salamat sa Lord kasi hindi sila nagpapigil eh. Yung passion ng Lord na iligtas ang maraming tao, yun ang kanilang passion. Kaya dapat yun din po yung sa atin. Kung tayo po ay magamit ng Lord para sa kaligtasan pa rin po na iba. The fire of the Spirit ignites in us upang mag-apoy, mag-iyab, yung passion ng Lord sa puso natin to share the gospel of sin. So, naisin natin lahat na maranasan po yung apoy ng Holy Spirit upang purify tayo, sumaatin palagi yung presensya ng Diyos at mag-alat yung damdaming makasunod sa yung creator Lord na ginagawa ng Spirit sa atin. So, ang how to experience the fire of the Holy Spirit. Number 1, pray. Kung gusto mo magkaroon, hingin mo, humingi ka. Pray and ask God to burn our hearts with His holy fire para daw ma-experience natin yung power and feeling of the Holy Spirit. Panalangin po natin yung banal na Espiritu upang mag-apoy, mag-alat sa ating ang passion ng Lord. Sabi sa Lucas 11:13, Kung kayo masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong anak? Bibigyan niya ang Espiritu Santo. Ayan. Gusto daw po ba natin, yung hindi pa po nakakapagat ng banal na Espiritu, gusto daw po ba natin, humingi na ngayon. Hindi po natin. Huwag yung puro pinakal ang hinihingi natin sa Lord.
dapat Holy Spirit po, initin natin. Ako, I really very much willing ang Lord na ibigay ng Spirit, ang Espiritu sa atin. Ako, sabi nga dito ng nakaraang linggo, diba? Ito yung pinakamahalagang bagay na dapat natin yung banal na Spirit. Na, paano yan? Grow more closer to God in praying with Sister Design. Sister Design natin. Makikita po natin, makikita po natin yung burning fire sa puso natin. Sabi nga na ginamit natin kanina, let us have the burning desire to lift up Jesus' name. Mag-burn yung desire natin na talagang maitaas natin ang Lord, maibahagi natin ang Panginoon sa mga taong hindi pa po naliligtas. Let the flame of love burn higher. Dapat kung tumataas yung apoy po natin, hindi po mababok namamatay. Amen po ba? Amen. Yeah, dapat nag-aalab, dapat pataas ng paalam ng apoy natin upang makasunod tayo at makapaglikod sa Lord. Kaya pag nangigil na aalis ka. Eh, kumbaga yung apoy, di ba? Yung kahoy, marami yan para pag-iyap. Alisin mo yung isa doon. Anong mangyayari? Tayo mamamatay at mamamatay sa'yo. Kaya dapat doon tayo natin. Para mangyari yun, we need to ask God for a clean conscience and increase our faith. Importante yung faith po. Diba? God is faithful to give what we ask for. Sabi sa Hebrews 10:22. Hebrews 10:22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Amen. Yan po yung tandaan natin sa bawat paglapit natin sa Lord. Be sure na malinis po yung puso natin, yung conscience po natin. Kaya kung hingi tayo ng tawad every time na lumalapit tayo sa Lord, hindi yung basta talaga hihingi ka na lang, wala man lang, sorry Lord. Kahit alam natin may mga nagagawa tayo hindi tama sa harapan ng Lord, dito pa, hindi tayo bibigyan ng Lord. Marumi po yung puso. Marumi yung conscience po natin. Kaya importante po na sa paglapit natin sa Lord, nandun po yung paghingi natin ng paninisan. Paghingi ng tawad sa mga kasalanan po natin. Dahil nga po dapat, kami nga, di ba, nalinis na tayo eh. Kaya lang, nakagawa pa rin po tayo sa ito ng pagpapakamali. Kaya dapat, nagpapahugas pa rin po tayo lagi. Those who are faithful will see miracles out there. Kaya humingi lang po tayo sa Lord para nasa doon. Yung apoy natin, hindi siya namamatay. Patuloy siya nagbibigay hanggang sa pangalawa, paano pa daw po? Paano natin ma-experience ang fire of the Holy Spirit? Yan, importante po yan. Hindi yung hingi lang tayo ng hingi, nasa bahay lang tayo. Importante po na tayo po ay nag-join sa lahat ng spiritual gatherings po natin. Katulad ng sinabi ko nga, di ba? Hindi pwedeng mawala ka doon sa siga. Dapat lagi kang nandun kasama sa siga. Dahil pag inalis ka doon, kahit nag-aapoy ka pa, na inalis ka, time will come, mamamatay ka kasi nag-iisa ka. So, napakahalaga po na tayo po ay dumadalo sa lahat ng gawain ng Panginoon. Yan, paano yan? Stop na Bible study. Bible po. May GPS pa rin sa mail. May mga gawain pa rin po. Hindi po mawawala. Bible study lang po. Magpapahinga o mag-aaral pa rin po. Ulit sa mga teacher. Yan, so ganun po. Kaya wag po natin na pabayaan. Kasi nga po, habang nakikinig ka pagaya ngayon, ano ginagawa niyo? Nakikinig. Sigurado kayo nakikinig ha. Saan ko nalalagay yung pinapakinggan? Sigurado sa puso, hindi lumalabas.
Yun. So, every time na meron pong gawain ganito, word of God po ang pinag-uusapan natin. Hindi yung buhay ng may buhay. Ng buhay ng Lord ang pinag-uusapan po. Amen po ba? Kaya po, mararamdaman natin kung kilos ang Espiritu. Dapat yun po. Every time na nakikinig tayo ng salita ng Lord, talagang kumikilos siya sa puso. Amen? Kaya nga tayo nababago eh. Kasi kung nandiyan ka lang, hindi naman talaga pumapasok sa puso natin, hindi kumikilos, hindi walang mababago. Kaya importante po na every time nakikinig tayo, every time na pupunta tayo sa gawain, nag-pray na po tayo. Hindi lang dito tayo mag-pray. Dapat sa bahay pa lang, nag-pray na tayo. Para makakilos na po ang banal na Espiritu. Amen po ba? Yun po. Habang nagkikinig po tayo ng salita ng Lord, let the fire of the Holy Spirit ignite. Kami nga sa Gawa 2:37, 39, 40, and 40. Gawa 2, verse 37. Nang marinig ninyo iyon ng tao, tumagos ito sa kanilang puso, kaya't nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? 38. Verse 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi at ang bawat isa sa inyo at mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at magpapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Verse 38. Sapagkat 39. Sapagkat ang banal na Espiritu ay ipinangako para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng taong nasa malayo, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon nating Diyos na magsisilapit sa Kanya. Verse 42, naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay at sa pananalangin. Diba? Haba daw silang nakikinig. Ano sabi? Tumagos ito sa kanilang puso. Yan po yung dapat na nangyayari po sa atin sa pakikinig po natin ang salita ng Diyos. Pag nasa gathering tayong ganito, yung salita ng Lord, yung maririnig natin, dapat tumatagos po sa atin. Kaya po tayo ay, sabi nila, naging masigasig sila sa pag-aaral ng tinuturo ng mga apostol. Pagkakas po tayo na pag lumadating tayo sa bahay para tayong Berean Church, di ba na talagang tinitignan nila kung totoo ba yung sinabi ni Pablo. O ganun din po tayo. Totoo ba yan? Nasa Bible po ba yan? Mga pinagbabasa natin na yan? O, ito ba? Chine-check niyo po ba yan? Kaya dapat nag-take note po. Amen po ba? Kasi nga po, saan nakatingin ang Lord? So, nakikita niya na, oo nga, nandun sa Bible study, sige, brother, sister. Pero yung puso niya, wala doon. Alam ng Lord po yun, di ba? He knows those who have the desire to be saved and worthy to receive the fire of the Holy Spirit. So, alam ng Lord. Kung sino yan talagang binibigay niya kasi alam niya kung sino yung nagde-desire talaga, yung may gusto talaga na mapuspos ng Espiritu. Katulad ng nakita niya sa pambahayan ni Cornelio. Bagamat hindi pa sila mananampalataya, pero nakita na ng Lord yung desire ng puso. Kaya nga pinapuntahan siya. Pinapunta sa Pedro sa kanila. Nakita na ng Lord eh. Ganon din po tayo. Nakikita ng Panginoon kung totoo po tayo. Sabi sa Gawa 10, 1 and 2, sa Cesaria ay may isang lalaki nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan ng batalyon Italiano na hukbong Romano.
Siya ay isang debotong tao. Hindi debotong tao tayo before eh. Siya at ang buo niya, at ang buo niyang pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Hindi siya mananampalataya, pero ang character niya, believer. Hindi po ba? Kaya nakita siya ng Diyos eh. Kaya po, hindi natin pwedeng i-judge yung mga taong nasa labas pa eh. Ito eh, di ba? Ang believer siya, pero nakita ng Lord eh. Ang puso niya, believer eh. Hindi po ba? Kaya tayo, huwag po tayo mag-judge. Tayo, sila hindi. Hindi natin alam ang puso nila. Ngayon ang tinitingnan ng Lord. The time will come, magpapadala ang Lord ng mga instrumento, ng mga anak niya para maligtas niya. Katulad ng ginawa niya kay Cornelius. Ayan po. Kaya pinapunta din ng Lord si Pedro upang maganap yung gospel sa kanila. Sabi sa Gawa 10:34 to 35 and 44. Verse 24, magsalita si Pedro. Ngayon, ngayong kulubusang ang kaunawaan na talagang walang pinagkakit. Verse 55, nagtulungan siya sa sila magpekakot sa kanya, gumagawa ng magpekakot sa kanya. Verse 44, nagsasalita pa si Pedro ng mga ang Espiritu Santo sa lahat ng mga Hindi pa nagsasalita. Alam, hindi pa nga sila pinakatanggap. Bumaba ni Holy Spirit sa kanila. Bakit? Nakita sa puso nila. Yung desire nila, yung gawa niyang nila ako. God saw the sincerity of the crowd while listening to them. Ayan po. Ayan sabi ko, nakikita ng Lord. Nandiyan po ba talaga yung desire natin na talaga makinig at maipabuhay. Kaya tayo nandito para makinig, para matuto, para maipabuhay. Yun nakikita ng Panginoon. Kaya pinifilled po tayo ng Holy Spirit. Once nakita ng Lord yun, mararamdaman mo yung kilos ng Spirit. Kaya ganoon din po tayo. Ano po? Dapat nandun po yung pag-aaral. Every time na uma-attend po tayo ng mga gatherings, ng spiritual gatherings, dapat nararamdaman po natin ang banal na Spirit. Yung kilos. Nasa atin naman po ang banal na Espiritu. Tinanggap na natin, di ba? Pero dapat nag-aalab yun. Dapat napapakilos po natin. Hindi yung natutulog yung Espiritu sa atin. Bakit wala kang ginagawa? Wala kang disay. Dapat napapakilos natin para mag-aalab po tayo. So, ang ibig sabihin. Number 3, ano pala po, para magkaroon tayo, para ma-experience natin yung Holy Spirit, yung fire of the Holy Spirit, Ayan, important. At to serve na ba tayo sa Lord? The great way to receive and ignite the fire by serving the Lord. Napakasarap po mag-record sa Diyos. Kaya wag po tayo sabi ko nga lagi, pag gawin tayo ng taga-upo, taga-pamilig, ang gusto ng Lord, nag-serve tayo sa Lord. Naglilingkod po tayo sa atin. Hindi natin magamit yung power. Diba? Binigyan na tayo ng power. Diba? Sa binigay ng Holy Spirit to empower us. Saan natin ginagamit yung power? Wala tayong ginagawa. Hindi tayo naglilingkod, nasa yung power? Wala. Wala. Maglingkod tayo para yung power na binigay sa atin, magamit po. Amen po ba? Sige ba ako? Na-feel tayo ng Holy Spirit. Naubos yun. Wala kang ginawa. Paano ka natin ginawa? Hindi mo naman pinagamit. Hindi po ba? Kaya dapat magamit po. Parang nga sa gano'n, patuloy po tayong pag-alabin ng ating Panginoon. He will give us the courage, the boldness to minister the task that is. Lahat po tayo may bibis. Hindi lang po yung worker ng church ang may lahat po tayo inuutusan na bumayo. Diba sa Bible? Bumayo daw po. Dapat lagi po hindi lang tayo pag anniversary, nagdadala lang tayo o nagmumakayo at nag-e-invite. Dapat palagi. Sabi sa Gawa 20:22-24. Gawa chapter 20. Verse 2. Kung ngayon,
bilang pagsunod sa Espiritu Santo. Ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging na nalaman ko ay bawat bayan na lahat papahayag sa akin. Or subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking kulit at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoon Jesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan ko yung para sa tao. Ano po, di ba? Lagi pag dinadala siya ng Holy Spirit ko sa lugar, hindi niya alam eh. Ano ba mangyayari sa akin dito? Pero na bawat pupuntahan niya, alam niya, ano daw, bawat ipinapahayag sa akin ng Espiritu Santo na nag-ihintay sa akin, pagkabilanggo at kapighatian. So yun po, alam niya, naghihintay sa kanya, sasapitig niya, pero umatras ba siya? Hindi. Sabi niya, subalit walang halaga sa akin. Ano daw po? Kakabasa nga, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoon. Yun po yung nasa isip niya, yung puso niya, yung passion niya talaga. Yung passion ng God na sa kanya talaga eh. Na talagang maihayag niya. O ano man na mangyayari sa kanya, eto na yun. Para sa kanya ganun. Di ba? Sabi nga, di ba? Mamatay sa babuhay. Alam niya sa Panginoon siya. Bakit gano'n rin tayo? Ano dapat may katakot? Mamatay ka, sa Lord ka. Di ba ba? Yun po. Importante lang naman po. Hindi naman tayo papatay ng Panginoon. Sa paglilingkod, hindi po tayo. Tapos na po yun. Tapos na yung era na yun na talagang pinapatay sila. O tayo, mira po yun. Ang gusto lang ng Lord na makita po sa atin ay yung makita yung passion niya na maligtas. At lalo na yung mga mahal na gusto. Para kay Pablo, mas mahalaga yung passion ng Lord kaysa sa sasapitin niya sa pagpapahayag ng salita. Ganun siya naglingkod sa Lord. Kaya naman, nagamit siya may pilihan. Sobrang nagamit siya talaga. So yun po yung lead natin. The fire of the Holy Spirit na kung si Pablo meron, tayo rin. Para walang yung fire na sa kanya sa fire natin. Kaya lang siya napag-alab din. Dapat ganun din po. Po, because we are all servants. Kaya mangyayari po yun. Sabi sa Efeso 6, 6 to 8. Efeso chapter 6 verse 6 to 8. Gawin ninyo iyan. May nakakita man o wala, hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Verse 7, maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Verse 8, sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, nino man, maging siya man ay alipin o malaya. Amen. Amen. Yun, o di ba? Gagantimpala daw ba? Ay, nag-serve sa Lord? Yes, sino ka man o ano ka pa man, pati sa lahat. Ang lahat ng ginagawa po natin ay counted sa Panginoon. Yun po yun. Lahat. Wala pong nakakaligtas sa Panginoon. Nakasulat na dyan sa Book of Acts ang Panginoon. Kaya po, hindi nasasayang yung paghingi natin ng fire ng Holy Spirit, yung pagdalo natin sa mga spiritual gathering, at ang paglilingkod natin sa Lord, walang matasayang. Kaya po, gawin na po natin, tagapin natin yung resulta. Ano daw po ang resulta? Result of the burning fire of the Holy Spirit, we will be anointed. So, hindi naman tayo papagawain ng Diyos na wala po tayong anointing. Walang bast-bast ng Lord. Bawat gagawin po natin, may bast-bast na po ang Lord. Kaya po, nangyayari yung purpose niya.
Kasi nga, hindi mo tayo pababayaan na Lord. Lumakad ka na wala ka man lang mask. Di po ba? Ang Lord, andun yung anointing, andun yung pastos ng Lord. Yun po yun. The anointing is a supernatural empowerment of the Holy Spirit to do the will of God. Para magawa mo yun, i-empower ka niya talaga. Nadudod po talaga yung infilling po natin para makasunod tayo blindly and boldly. Talaga, pikit mata, makakasunod ka sa Lord. So, anong pinapagawa niya? Diba? Yun po, yung kapag anointed po tayo at mangyayari po yun. Mangyayari yung layunin ng Lord kung pagkakadami tayo. Nasa atin pa rin po yun. Parang yung choice na sa atin po. Kung gusto natin. Ako tayo po ay talagang magbasan ng Panginoon. Sabi sa Isaiah 61:1, Ang Espiritu ng Panginoon Diyos sa akin, sapagkat hinirang niya ako at mangaral ng magandang balita sa mga mahihirap. Sinugo niya ako para alingin ang mga sugatang puso at para ibalita ang mga kitang kasilan. Inanoy tayo para po mangyari yung purpose niya po sa atin. Nawa po, nangyayari ang purpose ng Lord. Kung bakit tayo nandito, bakit tayo tinawag, nawa po nangyayari po. Para pagharap natin sa Lord. Ano sabi ng Lord? It's about time na alamin po natin yung purpose ng God sa atin. Hindi pa po natin alam ano ba yung purpose na may pinapagawa ng Lord. Sinabi na po sa atin kayo. Kaya alam na po natin. So, ano na po gagawin? Ano susunod? Gawin na po. And kasi alam natin na anytime, narin dumating ang Panginoon. Po, dapat pagawa po natin po ang yung purpose ng Lord. Ask for it. And when you find it, practice it. Gawin na po. Gamitin po natin. Huwag natin bayaang mamatay yung apoy ng Espiritu. We need to do our purpose to have the anointing and the fire of the Holy Spirit. Be filled with the Spirit of God. Yan po, kailangan natin. Sabi nga, hindi tayo ipoponder ng Panginoon. Once tayo po ay ginagawa natin, makikita niya yung pagsisikap natin na magawa yung purpose niya po sa atin. Sabi nga sa, dapat daw po, sabi sa Efesios 5:18b, sa halip ay dapat kayo mapuspos ng isipan. Kaya up to now, the fire of the Holy Spirit is in us. At continuously, nandire-refine tayo ng Panginoon. Yung character natin, i-strengthen yung faith natin to become precious and more than gold. Alam natin yung gold, yung precious, pero more than that, ang pagiging precious po natin. Once na tayo po ay na-refine ng Panginoon. Yung mga ugali natin, pinapalakas yung pananampalataya natin upang maging precious tayo sa paligid ng Panginoon. Yung last verse po natin, ito ng Pedro 1:7, ang sabi niya, ang itong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa apoy, sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y pagpupurihan, dadakilaan at pararangalan sa araw ng mahal ni Jesus. Patuloy po tayo refine yung faith po natin, dinadaan sa apoy para daw po talaga tayo ay magiging dalisay. Para matanggap natin yung papuri, dakilaan at parangalan, let us continue to be a blessing kanino? Be a blessing to God and fellow men in sharing God's passion. Para maging blessing tayo, share po natin yung God's passion. Next, be united with God by, paano tayo mag-unite?
by continuous attending in spiritual gatherings and activities. And then be nurtured, be revived by the Holy Spirit. Paano tayo ma-revive? Through His power and infilling. And be nurtured by serving God, by always asking God's presence in our life. Ano po yung nabuo? Burn. Let the fire of the Spirit of God burn in us. Yan po yung apat na yun. So, dapat nag-aalam po yun sa atin until the Lord Jesus Christ comes. Dapat nag-burn po sa atin yun. Ngayon po, masasabi na ba natin, I am a church on fire. Kaya po ba natin sabihin? Kaya po, I am a church on fire. Ayan na. Narinig na mo. Yan na. Dapat tayo po yung church. Di ba? Nasa atin ba ang Lord? Tayo yung templo. Tayo yung church. Dapat ang tayo yung church on fire. Nawa po palagi tayo maging church on fire hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Palagi po tayo